Much as you want to educate them, if they don't want to be educated, yon big no yun. Parang why waste your time educating on a person that doesn't listen, di ba? Hindi na ako minamaliit. Like, sasabihan na, hindi ka naman kasi botante. So, for nakakahiya, yun na journalism student ka, tapos hindi ka man lang botante. Hindi ako dumedepende sa pinopromote ng tao. Gusto ko Mm-hmm. pa rin mag-stick sa taong may plataforma. Hindi porket in-endorse neto, is bobotohin ka na. So, dapat alamin mo pa rin kung may platform. At this point, ang dami pa rin talagang bumoboto sa trapo. From clicks to chats from Lasal and out, this is Digisal. So ngayon guys, I am with my Digisalian babies. So today, pakilala muna kami bago mag-start over naman sa introduce. Hi everyone, my name is Kim. I'm Elian. I am Joyce. I'm Gian. And I am Rat. So ngayon kami ay students from DLSUD. Kami ay Digital and Multimedia Journalism. So ngayon, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Over naman sa... Pero ang pag-uusapan namin today ay ang aming naging experience as a first-time voter last election, May 12, 2025. So ngayon bago natin simulan yung ating chit-chats and yapping, whatever. So, kamusta kayo ngayon? Well, I feel like lahat tayo nagko-cool down. Especially after yung midterm elections na very, in a way, very madugo. Yeah. Tama ba yung term? Yeah. It's giving very that. Yeah. Kaya para lahat tayo nagko-cool down, settle down sa lahat ng mangyayari, and ina-absorb lahat yung mga nakuha natin from that. And also yung conversation natin ngayon. Always excited to have such conversations Totoo. with you guys and yun sa mga kaedad natin, mga Gen Zs. Especially with yung mga political discussions. Hindi to madalas na nabibring up sa atin. So it's always nice to have this kind of opportunity. Tama, Kasi ngayon, alam naman natin na sobrang chronically online ng mga Gen Zs when it comes to politics. True. Grabe, di ba nakikita nyo na yan? All over the TikTok and Facebook. For the go. For the scroll yung mga yan For the doom. Sige, wag na lang. Wag na lang. Wag na lang. Okay, sige. Go, Gian. Kamusta ka ba ngayon, Gian? I'm so excited i-share yung experiences ko dito. Yun pa lang naman. So, kayo guys? And happy naman and excited din na i-share yung mga thoughts ko about sa election ngayon. Yes. Same thoughts are with Gian and Kim. Really excited really to talk about yung voting experience and hopefully talaga may mga fellow Gen Z or students na makaka-relate and magiging inspired rin. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go! So, ano ba ang ating first question? So, the first question is, ano yung naging experience nyo nung bumoto kayo last May 12? Like, from the queuing to like, sa inking and from voting ngayon. Ano naging experience nyo sa'yo? Unahan natin kay Rad. Well, I have something to confess. 19 years old ako and hindi pa ako voter. Oh my God, same! Totoo ba? Hindi yun proud. Oo, te. Kaya hindi nakaka-proud. Kasi, hindi siya naka-proud. kasi ito kasi yan. Sige, may lore muna bago mag-ano. Pero, unahin na natin yung mga bumoto talaga kasi yun yung tanong O, go, Gian. Actually, nakalimutan ko na botante ako. Ginising lang ako ng lola ko nung araw na yun. Sabi niya, Nak, boboto na tayo. Sabi ko, ay, boboto na ako? Buti na lang, before kami bumoto, inask nila sa akin sino yung mga bobotohin daw nila. Dapat, kasi nga, di sila ganun ka-aware. So, binigyan ko sila ng list kung sino yung mga boboto ko. Ayun. Tapos, sa araw na yon wala naman masyadong problema. Siguro, syempre, ang daming pipila. Yung queue, sobrang haba nun. Yung sa machine, okay naman siya. Yun na naman, so far. Wow, what a responsible king. Medyo half-half siya ng responsible. Kasi hindi niya alam na botante siya na para bang... Medyo nagising siya sa katotohanan. Kaya nga parang, ay, botante ako. Lakas ng amats mo, B. Nakalimutan kong 20 na ako 20 ka Paalala na, ko B. sa'yo, 20 ka na. 20 ka na. Okay, sorry. So, ayun sila naman, ikaw ba, Elian, bumoto ka ba nung May 12? Yeah. I think what surprised me the most is how ang smooth sailing yung naging process namin. Kasi marami ako nakikita na 3 hours sila naghintay, ang init, may fan, ganun. Pero for us, ang bilis lang talaga. Bilis lang. Ang bilis kami nakapunta sa precinct. Like, sobra. Grabe naman. Taga saan ka ba? At nang napakabilis ng nyo doon? Yung family ko, nag-vote kami sa Bacoor precinct.
Saan sa Bacoor? Kasi nag-documentary ako dyan. Kasi nga, di ba, botante. So, may mga assessments na kailangan mag-document. So, saan ka sa Bacoor nagbumoto? Sa may Talaba? Or malayo pa siya sa ano? Hindi, malapit lang. Sa Molino 4 pa rin. Sa Molino. Kaya pala. Sa Molino kasi. So, ayun no. Ikaw naman, Kim. Ako naman, as a first-time voter, syempre, excited. Kaya, ang aga ko rin nagising nung time na yon. And also, nag-wear ako ng pink. Lahat kami magkakapatid. Sabi ko sa nila, pinush ko talaga sila na sabi ko, ate, magsuot tayo ng pink, ganan. So, 4 kami. Nakasuot kami ng pink. Tapos, kasabay namin yung mami ko tsaka yung papa ko na bumoto. And also, happy din ako kasi pinupush ko talaga yung parents ko na, and yung mga kapatid ko na, iboto talaga yung Akbayan Party List, gano'n. Tapos, syempre, ako rin yung inutusan ng papa ko na maglista kung sino yung iboboto niya. Pero hindi lahat, kasi may gusto rin naman siyang iboto. Yes, yun lang. So, ayun, we love an influential queen. Diba? Na para bang sana all napipilit ang magulang na bumoto, diba? Sa suotan pa nga lang, mahirap ng convince eh. Diba? Kaya nga, so ayun Rad, diba? Ngayon, nakapagsabi na sila kung ano experience sila nung bumoto. Sa atin namang dalawa, bakit nga ba tayo hindi nakaboto? So, let's go down this rabbit hole. Medyo makababa to, guys. Pero go, marami tayong oras. Go. So, ako naman, first of all, kung bakit hindi ako botante. Kasi wala akong valid ID. Bakla ka ng taon. Barangay ID, yun yung para sa akin, for me, madaling kunin. However, hindi naman siya considered as valid. Hindi nga. Ang meron ako, tin ID, pero, pwede ba ito sabihin? Pero mukha siyang illegal. Pero, totoo siya. Hindi siya convincing for me. And then, yung national ID naman, nagpa-register na, pero ang tagal. Ang tagal naman. Siguro isa rin yun sa mga problems na kailangan solusyonan. First of all, yung itsura ng ID, wag sana yung laminated lang. Pwede ko na gawin yun, kung ganun na ako nagagawa. And then yung national ID, pabilisan yung process. Kung kailan ko lang nalaman na meron palang pwedeng puntahan like sa mga malls, pwede ka mag-register without any valid IDs. Like mag-present ka lang ng papers. Pwede. However, dahil nga malapit na yung elections, ang daming tao. So, lagi kaming naabutan ng cut-off. So, sa kinabukasan nun, hindi na namin kinaya. Hindi kaya. No, hindi naman sa hindi kinaya. Kasi kakayanin namin gusto akong bumoto, guys. Pero, dahil nga lagi naka-cut off, and naka-cut off for the last day, hindi na. Wala akong naabutan na. Pero, para in a way to compensate, similarly to Gian and kay Kim, nagtanong din yung mom ko sa akin kung sino yung mga dapat niyang iboto. Which surprised me. Kasi ang sabi niya sa akin noon, it's for your future. No. Tapos na siya sa time niya. Marami siyang time. Just very young. Pero yung kapatid. Si mother naman. Bata ka pa, mom. Pero ayun nga. It's for us. It's for our future. 3 yung anak niya. Yung isa college graduating. Ako second year. And then yung little sister namin. We have so much ahead of us. So kami yung iniisip niya. So I gave her a list. Similarly, pink, yun. Pero hindi kami nag-pink. I mean, pink yung mga, you know what I mean. Pero yung suot namin, medyo mali na nag-white ako nung pumunta. Kasi sinamahan ko siya. Doon kami sa Salawag. Salawag Elementary School. Doon yung voting site namin. Ang daming tao. In a way, para siyang malaking reunion. Kasi lahat na nasa Salawag, lahat na nasa school namin, teachers, friends, classmates, nandun lahat. And mali na nagsuot ako ng puti kasi yung mga watchers, nakaputi din sila. And nung nag-vote ako, sabi nila, voter ka ba? Ay, hindi po. Sa gilid lang. Linagay ko sa gilid. Tinabi ako dun sa may mga papel kung saan yung mga precinct. E di pinagtatatanong ako. Saan po yung mga apelido nila, pinagbibigay. Ako naman, sige naman turo. So, nagampanan ko naman yung responsibilidad ko on that part. No? So, yun naman sa akin. Bigla ang watcher. Ang dami nangyari, pero very eventful, pero may purpose naman. For the greater good. Nakabawi naman ako in a way. Na para bang, Ning, saan yung apelyido? Ay, ito. Hindi ko nahanap. Naghanap ka, anak. Sabi ko,
Saan po ba? Ay, wala po eh. Noy, andun, no? Sorry po. Kasi naman, sorry po yun. Grabe. So, ayun no, yung sa akin naman, kasi guys, dalawa yung inuuwian kong municipality. Kasi I'm from Trece. Pinanganak ako sa Trece. Pero at the same time, umuuwi rin ako ng Gentry. So, syempre at that time, very conflicting din yung schedule ko kung kailan ba ako magre-register at kung saan magre-register. Ano ba? Trece or Gentry? Na para bang? 'Di ba? So, nung time na yon sobrang conflicting din ng sked nun. Kasi, if I remember correctly, first year, second sem na yon. So, naghahabol ako ng subjects nun. So, nung time na cut off na pala ng registration, baka hindi ko napansin. Na para bang sabi ko, hala, hindi ba parang so far nakakahiya yun na journalism student ka tapos hindi ka man lang botante. Sorry po. Pagising ka sa nanay ni Gian. Ay, oo. Para kailangan palalahanin ka din. Mother sarili. Na para bang kailangan mo nang gisingin. Joyce, 20 ka. Pakiboto. Joyce, boboto na tayo. Boboto na tayo. Tapos parang nung na-cut off natin, syempre nasad ako. Sabi ko, hala. Parang yung sad na tot na, hala, matidiscriminate na ako. Charot lang. Meron din, nasad rin ako sa hindi makakaboto. Pero at the same time kasi, syempre, kahit di ako nakaboto, very political kasi ako sa social media ko. Alam niyo yan. Like, lahat ng mga advocacies na I stand for sa mga senatorial candidates, nagsishare talaga ako on Facebook kung sino talaga yung iboboto or iboto ng ibang mga tao. Kahit ako sa mga family members ko, tinuturo ko sa kanila, like, kung sino talaga yung iboto. Kaya, tapos naman, nung election day naman, ganap na ganap rin ako dun. Kasi bakla, nung ethics namin, may kailangan kaming videohan. Yung kapag hindi ka kasi, first time voter, kailangan mo mag-document na nagpo-poll watcher ka or may tinutulungan ka. So, nag-assist ako na matanda doon, che. Wala na, nawindang ako kasi sa Bacoor yun. Anong oras ako nandun? 5 ng umaga. Sige nga. Tapos, ang mga matatanda, ang susungit, che. Para bang sana sinakal nyo na lang ako. Malapit na siguro. Oo, nasana. Tapos ate, parang sobrang struggle din nun kasi nga sobrang suplada talaga ng mga iba elderly. Tapos meron ako isang na-encounter, iniwan siya ng anak niya sa akin. Tapos sabi niya, ay wait lang kasi boboto ko, ganyan. So iwan ko muna si nanay sa niya. Sige, okay lang po. Pumasok ako doon, like, wala ang tagalan. Pero it was a fulfilling experience na ganito pala yung feeling na may inaalalayan kang elderly, no? Na parang wala lang. At saka masaya mag-assist sa mga matatanda. Kasi, tsaka madaldal sila talaga. Pag kukwentuhan mo sila, kapag yung mga about sa mga senatorial candidates na iboboto nila, marami talaga silang nakakwento. So, parang very interesting rin at the same time. Kasi nga, hindi naman ako taga Bacoor. Kasi wala, ang saya-saya lang, no? Ang dami naman, over naman sa explain. Joke lang. Oo, what a yapper. So, ngayon na-delve na tayo dun sa ating voting experience. I believe, i-discuss naman natin yung mga naging difference nung this year's election from the past. So, yan, feel free na mag-discuss. Ano kung napansin nyo. So, you mentioned, di ba, earlier na you're political. Sinishare mo yung mga, like, gusto mong iboto rin ng iba to educate people na rin. Yeah. And ako kasi, I grew up around people of a certain generation, no, na medyo, I wouldn't say backwards yung thinking, pero definitely not as progressive as we are. So, kaya I took on then the responsibility na ako yung magbibigay sa mom ko ng mga iboboto niya. Kasi yung nakikita kong fit. And also seeing yung reactions niya when may mga magkakampaign sa amin, papasok sa subdivision, naman yung mga Budots jingle, yung kilala niyo na kung sino yon, si Pusa, alam niyo na yun kung sino yung mga yun. Medyo, yung mga reactions sa mga tao around me, parang hindi pang Senate ang galawan. Ang elections, no? Parang more on, Sinimalaya ba ito? MMFF ba yun? Para bang ang Congress ba ay pantitrip na lamang? Kaya nga, yung may mga floats, ganyan, mamata na kung ano-ano. No shade. No shade, pero that's the reality, unfortunately. Kaya, ano nga yung question? Diba, parang ano ba yung naging difference ng this year's election from the past? I'd say na mas involved tayong mga Gen Zs. Correct. The youth in general, mas involved tayo. Diba? Especially sa social media, ginagamit natin to as a platform para to share yung mga advocacies natin, mga sarili nating mga
platforms na gusto natin makita from the Senate. And makita na naman natin na mostly yung mga binoto natin, yung mga lineups natin, it's all about mga kababaihan, yung mga minorities, LGBTQIA, farmers, agriculture, education most especially. And makita natin yung turnout nun kay Bam. I feel like yun yung reason kung bakit number 2 siya. Kasi, especially, hindi lang sa atin sa mga Gen Zs, but also mga millennials. Tama. Kung titignan natin yung mga age range ng mga millennials, mga nasa mid-30s, pushing 40, mga ganon, mga may anak na, or may mga batang anak na. So, syempre, ang mga nasa mindset ng mga yan, education. Hindi naman dapat yan mawala sa ating lahat. Especially sa mga anak nila. Katulad ng mom ko na yung future namin yung iniisip. Diba? Kaya nag-number 2 yan kasi education yung pinapaano niya. Something very important for all of us. Especially to be educated in these kind of things. So parang ang Gen Z sinasabi mo na chismosa in a useful way. In a very useful way. In a very useful Chismosa way. pero appropriate naman ang chinichismis. Totoo. Kasi nga, napapansin nyo naman ng mga ginat ngayon, mga jamat gina na millennial. Amat ina, baka doon yung mga mga millennial na jamat gina, diba? Parang ang dami din kasi nilang opposing views and opinions when it comes din sa Gen Z. Siyempre, may mga millennials kasi isip, yung mga bata, grabe naman na para bang wala naman yung say, parang walang say-say yung mga set opinion ng mga yan kasi mga bata yan. It's okay din to be progressive. To be sensitive, especially to certain topics. Kasi again, yung mindset dapat natin, for everyone, dapat collective. Hindi lang sa'yo, yung magbe-benefit sa'yo, sa pamilya mo, or sa community mo. It's for everyone. And for the future as well. Past, present, and future. Parang parang dyan papasok yung not all mako-convince mo yung political views mo on them. Kasi as much as you want to educate them, if they don't want to be educated, yun. Big no yun. Parang why waste your time educating on a person that doesn't listen, di ba? Na parang, di ba? So kayo guys, ano naman yung parang opinions mo about it? Na, ayun, ano yung napansin nyo na yung difference from this year's election, like from the past? Yun nga, as Brad mentioned before, si Bam Aquino made it to top 2. While in 2019, he didn't even make it to that Magic 12. Yeah. And nagulat rin talaga ako sa results kasi I was expecting, like certain people na galing sa political dynasty or a convict, alam na natin, to make it to the top 12. So nagulat ako na parang, wow, he didn't even make it there. I'm very impressed ako sa nakita kong results. Ikaw, Kim. Ako naman, ngayon, hindi na ako minamaliit. Like, sasabihan na, hindi ka naman kasi botante. Ganun kasi yung na-feel ko dati. Kapag may pinupush ako na kung sino yung iboboto. Tsaka kung may magandang platform naman, di ba? Dati kasi nung nasa rally, ganyan. Maraming nagsasabi na, ay, ba't ka nandiyan? Di ka naman botante, di ba? Bata-bata mo pa. Parang wala kang karapatan magsalita habang I like na hindi ka botante. Pag hindi ka botante. Ganun. Diba? Parang, guys, iisipin nyo, sobrang sad na sinosurpress ng mga karamihan ng mga kabataan na botante ngayon. Ngayon, ang dami na namin power para bumoto, diba? Grabe yung involvement May kita mo yun madalas sa Facebook no? Yung mga platforms, grabe nire-research talaga nila isa-isa lahat. Kinakana. Tapos parang ipapakita dun saan sila nagtapos, ano yung mga naipatupad nila, ganun. Sobrang kompleto, sobrang detailed. And yun talaga yung tinignan ko. And dun ko nalaman kung sino yung mga dapat ko talaga yung parang ngayon nga, eto kasi guys, na-interview kasi namin ni Elian si Miss Abigail Hapal ng USJ. Shoutout to you, ate. Si idol yun Kasi na-interview namin siya. So, syempre, yung mga set of questions namin is about mainly sa kabataan. Like, ano yung power na na-hold nila and ano ba yung possible power nila on the 2028. So, ang sabi niya sa amin, parang she's so proud kasi naging progressive yung election now dahil sa kabataan. Kasi kung mapapansin nyo guys, diba? Kiko and Bam, diba? Diba, though medyo disappointed, pero what to expect, it's the Philippines. Nothing will change from the people itself pa nga lang Pero ayun, diba, parang sinasabi din naman ni Miss Abigail na ang progressive ngayon. Kasi syempre, those two candidates is not, parang ang sad isipin, diba, na parang hindi mo ina-expect na yung dalawang yun makakapasok sa top 12. Kasi
ganun yung disappointment na naramdaman natin way back 2022 ba? Tama? 2022, yes. Way back 2022. Kasi, syempre, that time, we have all the hope. Kasi nga, ang dami natin nun eh. Tapos parang, oh my God, what happened? Or not enough. Diba? Tapos parang yung now, though medyo confident, it's a 50-50 thing. Or more or less, 70-50. Kasi syempre, ang hirap ngang isipin na, makakapasok pa ba yung mga in-endorse natin na senatorial candidates? Kasi, at this point, ang dami pa rin talagang bumoboto sa trapo. Just so sad. And nakikita nyo naman sa mga influencers. Ito rin kasi ang mali, guys. When it comes to millennials and Gen Zs, like, kahit when it comes to influencers, once may na-promote silang senatorial candidate, parang doon na sila dumidepende. Diba? They are patronizing any candidate na na-promote na ng mga influencers, which is kinda sad, guys. But kaya dumedepende sa mga yan. Yun yung hinahanap kong word kanina, patronizing. Oo. I'm so glad na na-mention mo. Wow. Kasi, I mean, kung titignan mo naman, it's like a formula. Oo. No? Hindi lang, ang kailangan natin dito ay being educated and aware. Oo. Those two, ipag-plus mo, makes a voter. Oo. Diba? Kasi yun, patronizing, parang they're acting more like fans than they are voters. Oo, totoo. Diba? Totoo. So, matatawag mo voters yung mga yun? Parang ang gusto mo lang sa kanila, t-shirt, pamaypay, yun lang. Pero after, Astig cup. yes. Pero after that, May wala merch na. na. Voting for them, pero what are you doing in the future? Sinusubaybayan mo ba? Hindi. Mas tumagal pa yung t-shirt na sa'yo kaysa yung support mo sa kanila. So unfortunately, yun yung reality. Oo. Gusto nyo na astig cup, guys. No, thank you. So parang yun, no. Guys, ito, I want to hear your opinions about this. Yung time na nag-endorse si Lenny Robredo on Abalos and Manny Pacquiao. Like, come on, guys. Ano yung... Gusto ko marinig yung mga thoughts and opinions niyo about it. When it comes to politics kasi, it's always about the lesser good. Hindi lang siya yung kung sino yung good or bad. Walang ganon. Oo. Lesser good. Kayo, ano masasabi niyo dun sa like pag-endorse ni Lenny kay Abalos and Manny Pacquiao? Yung masasabi ba kayo about it? Ako naman, hindi ako dumedepende sa pinopromote ng tao. Oo. Gusto ko pa rin mag-stick sa taong may plataforma. Hindi porket in-endorse neto, is bobotohin ka na. Oo. So, dapat alamin mo pa rin kung may plataforma or kung ano pang gagawin niya. Ayun na. Ikaw, Elian, may masasabi ka ba about it? Yeah, even I'm still wondering kung bakit niya siya endorse niya. Bakit? Kasi ang nakakatawa doon, meron akong family relative na even siya, hindi siya naging fan kay Lenny Robredo. Pero nagulat rin siya na yun yung mga in-endorse niya. So talagang parang may dating na out of character, ganon. And yun nga, and I'm glad na kasi as na-mention sa interview namin ni Joyce with Miss Hapal, even yung mga fans yung mga nag-support kay Lenny Robredo, di rin nila binoto yung mga tao na yun. So it means kahit, buti nga kasi usually, right, in those cases, kapag in-endorse ng isang certain person ito, usually yung mga supporters yun would vote for that. So maganda dito yung mga supporters ni Lenny Robredo, talagang hindi na sinuport. Kasi here's the fact, guys. Ang mga supporters kasi ni VP Lenny, very intellectual. At same time with VP Lenny, she's intellectual. Alam niya yung ginagawa niya. So parang at the same time, syempre, yung mga supporters niya, they don't patronize Lenny or like kung sino yung i-endorse ni Lenny, hindi nila yung sinusunod. Bakit? Kasi they have their own minds. Unlike the others. Kasi, diba? Kasi napapansin nyo, guys, okay, no shade. Okay, this is a shade pala. Anong party list ba yun? Yung kala Kibuloy? I forgot the name. Diba PDP? Ayun, yung PDP laban. Guys, pansin nyo, in-endorse siya by Duterte, then ang daming bumoboto sa kanya. PDP straight laban. Ganyan sila sa Facebook, che. Na para bang, ewan ko na lang. Diba para masyado nilang pinipatronize yung mga candidates dun sa party list na yun. Kasi what? Kasi nagpapakaano dun sa tatay digong nila. Oh my God, wag ko saan pa rin. Anyways, pero syempre, yun nga, diba, parang at that time, sobra silang nagiging reliant on people na they idolize.
yun nga, as what is Rad said naman na, bakit kayo mag-idolize, di ba? Parang, yan hindi nyo idol yan. It's a, senatorial candidate that holds the future of the Philippines. Mhm. Di ba? Parang, wala lang, it's so unfair sa mga, it's so unfair sa mga mahihirap lalo. Kasi, imbes na they are gonna experience the greater good, wala humihirap lalo yung Pilipinas. And I have something to add din. Mm. Sorry. Yung sinabi ko rin kanina, may kita rin kasi natin. I remember the day that happened. Yung ni-endorse ni VP Lenny. And ang daming mixed reaction, especially on Twitter. May kita mo doon, especially from her supporters. Merong disappointment. Pero I think we always need to keep in mind na in times like this, elections, tayo ang may power. We hold the power. Even though ini-endorse siya ng mga taong nilook up natin. At the end of the day, kamay natin ang boboto, hindi yung kanila. So definitely keep that in mind. Yeah. Tayo ang may power. So parang, parang, pero at the same time kasi, nung natapos na yung elections, parang meron din nag-reflect that time na, ay, parang tama si VP Lenny kasi tinan mo yung nakapasok. Ang daming trapong nakapasok sa top 12. Kawawa ang Pinas. Na parang sinabi nila na, ay, dapat kasi ito na lang pala. So, she was plotting this the whole time. Pero syempre, you're not that sure din. Pero kasi syempre, eto kasi guys, this is straight fact. Like, for me, kasi guys, in-endorse niya si Manny Pacquiao. I believe graduate si Manny Pacquiao ng political science, if I can recall correctly. Graduate siya, may degree siya, and then, nag-law siya, right? Nag-law siya, so, feeling ko, parang impact din siya. Pero kasi eto yan, even though you have those education, you do not deserve to sit in the Senate. Kasi, sabihin na natin, oo, may pinag-aralan ka, pero, hindi kasi Nag-reflect ba siya sa actions? Oo, kasi you are known as the Philippine boxer, pero you're not known to making laws. Yes. Diba? Yes. Parang, Different fields. Oo, different fields kasi siya. Like, gets namin na nakapagtapos ka, ganun. Pero at the same time kasi, you're not fitting to be in a Senate. You are better. Siguro, feeling ko, ang better if si Manny Pacquiao tumakbong mayor na lang muna. Like, to get lang the experience, then maybe he can get the Senate position. Pero no way. Parang at this moment of time kasi, I believe, mas bagay muna siyang maging atleta. Yes. Kaysa maging senador. Ang laking hakbang din kasi nun from boxer to biglang Senate. Mm-hmm. So, hindi yun ine-expect ng mga tao. Tapos nung time pa na yun, parang iniisip pa nila na parang hindi ka naman nakapagtapos, parang wala ka pa naman natutupad na kahit ano. So, hindi ko din expect na nanalo ba siya? I think, no. No, he Hindi didn't ba? win. Okay, hindi siya nanalo. Okay. Kayo ba yun? Naisip niya about it? Yeah, ayoko yung, there was this post that I saw, and it's kind of eerie, diba? Na parang certain celebrities, yun nga, athletes or actors, at some point in their career, bigla silang gusto mag-run they want to be politicians, right? And talaga, I swear it's so, di talaga siya for me, I don't like it. Kasi parang, you end up actually questioning rin yung reasons nila kung bakit. And sometimes, di mo talaga ma-separate the fact na yung money has something to do with it, na parang gusto lang nila mayaman. So in a way talagang, isn't that, very, parang, take advantage mo yung mga tao. Like, imagine, someone who likes to watch your movies and TV shows as a fan of your work as an actor, then biglang, that same actor baka mag-vote sa'yo, diba? So talagang parang, you took advantage already of that person. Kasi parang, yung ginagamit mo rin yung parasocial relationship you have. So, sana nga for future actors or baka actors my age na baka plano rin magbiging politician in the future, can you please make sure talaga na you're ready for the right reasons? Yeah. And talagang like super pure yung intention mo. Especially, kasi nga Gen Z ka rin or maybe even Gen Alpha. And, dapat you should know better already. Kasi, you've already been witness, you already know yung history ng Pilipinas and what we went through. Oo. Ayun So yan. sad. So ikaw, King, may masasabi ka ba about it?
Siguro nakakalungkot lang kasi dapat mag-stick na lang sila kung saan sila nag-start. Kunyari, kung artista sila, hindi mag-artista na lang sila. Mas mag-focus sila doon, and kung gusto nila sumikat, di pasikatin pa nila yung sarili nila. Hindi yung papasok sila sa politics tapos wala naman pala silang alam. Yun lang. Diba? Parang it's so sad to see na ito kasi yan feeling ko kasi yung mga ganyan tao, they make this an ego booster. Diba? Na parang, okay, sikat ako, maraming boboto sa akin dito papasok si Willie Revillame. Diba? He captured the hearts of the elderly. So parang confident siya na, mananalo ako this election Kasi what? Nagbibigay ako ng jacket? Diba? Diba, have you saw the video that he uploaded when he lost? Oh, yes. Grabe. Ano ba yung sabi niya? Hindi na ako tutulong sa mahirap. Ano ba yun? Was that your plan the whole? Parang, di ba, parang, nung narinig ko yun, nagpintig yung tenga ko na bakit? May hidden agenda ka pala talaga. May hidden agenda ka at that time na, siguro nga, kung ano yung kinampaign mo, yun yung babawiin mo. For me lang, kasi, di ba, parang nung tinanong siya, what is your platforms? Di ba, nagalit siya? Yes. Nagalit siya. Binalik niya yung question. Oo, di ba? Parang sabi, pag nanalo ako, sasabihin ko sa inyo, ano ba yun? We need it now. Kailangan namin ngayon. Oo. Why have to wait ng after pa? Ano makuha namin doon? Oo, di ba? Parang it's so unfair lang din na ganun yung nangyari. Basta sobrang, ewan ko. Kaya guys, choose a profession na siguro if you want to go to the Senate talaga, then work for it. Di ba? And may kita rin natin na parang tactic nila yon na actor sila and then immediately mag-run sila for a higher position. Oo. I feel like it's a way to confuse yung mga supporters nila na sinusupport sila sa acting career nila and then all of a sudden, ang taas ng position na rinarun nila sa government in any place. Para kino-confuse nila, para kunin yung appeal from a different field to this one na alam nilang mas makapag-support sa kanila. Oo. Financially. Oo, financially. Yun. Totoo yan. Kasi nga, kung mapapansin nyo guys, di ba, ang daming, ang daming kandidato dyan na ang daming, posters. Di ba? Posters. Lahat. May mga pa-billboard pa. Guys, imagine nyo kung magkano. Oo, ingat sa biyahe. Mag-iingat ako na yung pagmumukha mo. Parang mas lalong Na parang pintig. mas na nagpintig yung ulo ko na parang ang laki-laki naman ng mangga dyan sa may di ba parang wala lang. Kasi ito yan guys, totoo nga yung sinabi nila na, or si Vico Soto ang nagsabi nito, kung gaano kalaki yung ginastos nila during the campaign, yun ganun, mas higit pa yung babawiin nila pag nanalo sila. Tenfold yan, guys. Kaching-kaching. So, ngayon, move on na tayo sa next topic natin na, eto, medyo controversial siya sa mga voters, sa mga bumoto to. Sino yung mga binoto nyo netong last election and why? Kiko Bam ako. Kiko Bam talaga ako. Okay, actually, since nga, hindi ako aware. I ask my friends then, sabi ko, guys, sino sa tingin nyo yung dapat kong iboto? Kasi, I'm from a family, especially growing up sa mother side ko. And yung mother side ko, hindi siya nagpo-focus talaga sa politics. Hindi siya botante. Yung tita ko pa. And syempre, both kami, parang, at some point, we felt na hopeless about sa politics. Kasi, lagi namang ganito. Nung a few years ago, ganito na naman. Tapos, mangyayari ulit, ganun naman. Pero I'm happy nga na kahit paano, si Kiko and Bam, nakapasok sila. Parang mas nafe-feel ko na, okay, parang eto na talaga yon, bumabawi na talaga yung youth. Pero I did naman na, kahit paano, basa ko pa rin, research ko pa rin sila kahit paano. And dun ko na sure na, okay, ito yung bobotohin ko. Not because my friends told me so, pero kasi mas sure na ako, mas nirecommend sila sa akin, so yung gagawin ko na lang doon, isisiguraduhin ko kung tama ba talaga tong ibaboto ko. So, yun yung binoto ko. Oo, no, parang grabe, you chose the right candidates naman. Pero, ayun, medyo unfair din sa part na you are, hindi ka na bumoto kasi you feel helpless. What if your vote counts as a help? Diba? Pero okay lang. Anyways, move on. For me, also Bam Kiko. And I specifically chose Kiko Pangilinan. Kasi nga, he's really advocating for farmers' rights. And dun talaga ako, very grateful for that. Kasi Philippines, as we know, is an agricultural country, di ba?
Like, marami tayong mga country na tinulungan in the agriculture segment. So, bakit parang tayo naging huli doon? Diba? That was something that I found puzzling at talagang unfair. And kaya, I knew right away dapat siya yung boboto ko. Dapat bumalik siya sa Senate. Kasi I really want to see yung farmers' rights na tumaas, mas mabigyan talaga sila ng karapatan. Totoo. So ako naman, ang binoto ko is si Kiko, Bam, Heidi, and Luke Espiritu. So happy naman ako sa naging result kasi nanalo si Kiko Bam. Pero nasad din ako kasi hindi pumasok si Heidi Mendoza. Kasi siya yung parang tumututok sa mga tax eh. So parang dun mo malalaman kung sino yung corrupt or kung sino yung hindi corrupt talaga. Ayun lang, nasad lang talaga ako nung natalo siya. Usapang Heidi Mendoza, very sad na hindi nga siya nanalo. Pero di ba, nagka-issue siya. Ngayon, kasi nga, nung nag-campaign siya, I believe, may nag-ask about the Soji bill. Tapos she answered na the Soji bill is, parang hindi naman sa pabor, parang she just doesn't want to prioritize it yet. Kasi there are a lot of problems pa in the Philippines that we need to fix. So, ayun, parang, syempre nag-spark siya. It sparked conversations everywhere kasi nga, we have been battling for the LGBTQ rights, like, matagal na. Alam niya yan, guys. So, parang nung narinig ng iba yun, parang syempre yung mga ibang LGBTQ plus ay community, medyo nag-disappoint sila. Kasi they were rooting for Heidi Mendoza diba? So, ikaw, Rad, ano bang masasabi mo about that? Well, as a resident bakla here, I do understand yung sentiment ni Ms. Heidi Mendoza na marami pang issues in the Philippines to focus on. Though very important ang Soji bill, which we should all know na how important it is. I do understand na meron, katulad nga yung mga ibang platforms ng mga Senate candidates natin, especially in agriculture and education. You know, prices are so high right now, educational crisis, so many things. So definitely, things to prioritize, but never forget yung iba. Yes. Also, that's correct. Pwede naman yung sabay-sabay, pero I do understand yung, ano ba yung word for that? Yung priority ng iba. Kaya nga parang, eto kasi may nakita rin akong like mga comments din na, bakit kapag ba si Amy Marcos, in-endorse niya na LGBT yung, or the Soji bill is her priority, iboboto ba ng mga bading yun? Nakaka-off yung comment na yun Kasi, ano ba iniisip niyo sa mga LGBTQ plus IA community, bobo? Di ba? Even though we're fighting for our rights, hindi naman namin Oo, tama naman namin. Hindi naman nalilimutan ng community na maging intelligent pa rin when it comes to voting. No? Don't dumb us down to that kind of level. Totoo. Kasi there's more to us than just fighting for our rights. And again, hindi lang gay rights. Everyone's rights. Soji bill doesn't only concern yung queer community, but everyone as well. Yeah. Especially the minorities, women, children, and the gay community. Yeah. Like, it's so sad lang na, bakit you have to think na gay people are dumb? Yes. They're not. Siyempre, hindi nila iboboto yun. Like, come on guys, it's 2025. Bakit? Pag ba ganito, ganyan, di ba? Parang off lang na kailangan yung sabihin yun. But at the same time, may nakita rin kasi akong opinion online with some of my LGBTQ friends din na parang ang comment nila kay Miss Heidi is that bakit mo sinusuppress yung matagal nang nilalaban namin? Ayun, may point din naman sila na parang hindi pinaprioritize ang tagal na nga naming lumalaban sa bansang to. Na parang hanggang ngayon, di pa rin kami nare-recognize ganito, ganyan. Especially for someone of her stature to say such a thing. Oo. I do get yung sentiment about that. Oo. Pero, ayun din, medyo half-half din naman kasi ako. Kasi part din naman ako ng LGBT. Pero, ayun, medyo half-half. Kasi at the same time, medyo, medyo conflicting pa siya. Kasi tama naman din yung sinabi ni Miss Heidi Mendoza na, marami pang problema sa Pilipinas na kailangan nating ayusin. Kasi di ba anti-corruption siya. Pero let's not lose hope. Especially sa community, within our community. Let's not lose hope. Kasi aside from Ms. Heidi Mendoza, kung hindi man niya fully supported ang Soji bill, we have people, hindi lang sa Senate, but our whole government who's fighting for it. Diba? We have Mr. Rizal Taveras, Senator Rizal Taveras, nandyan siya. And also Kika Pangilinan, Ma'am Aquino, they're very supportive towards our community. So, wag tayong mawala ng pag-asa doon.
parang ngayon nga sabi ni Rad na there are a lot of other priorities but hindi yun makakalimutan. Absolutely. So, ayun na. Move on na tayo sa ating next topic naman. Sa tingin nyo guys, no, as a student in LaSalle Dasma, as a journalism student din, do you think most of the students are interested in voting or in politics in general? Yes, I will say talaga na our generation is very progressive, to be honest. Like, talagang that's something to be proud of. Pero I still see na may mga students na hindi rin, na, maybe influenced sila by their grandparents or parents nila. So, parang may mga hindi rin ganun ka-progressive na beliefs sila. So, I will say na parang 50-50, na parang even, kasi sometimes, di ba, yung sa tingin natin, yung mga tatanda lang yung kailangan natin turuan. Pero sometimes it's kids our age na kailangan na rin natin turuan. So, yun yeah. But still, like, be compassionate, be kind to them. Because for me, sometimes I'm also curious as to wondering how someone ends up thinking a certain way. And ako naman, I also want to practice being open-minded. Kasi walang change na mangyayari if I'm going to be like, sunitan ko lang sila na, bakit ganyan ka maniwala, gano'n. And I also like to educate talaga. Kasi there are some na, sometimes, di ganun ka-progressive yung beliefs nila. Kasi nga, baka hindi lang talaga nila alam. Like, they never really see it in their social media pages. Like, for example, meron akong nakitang like, kid talaga, na may nasabi siya talagang offensive sa akin. And I was like, Kasi usually, diba, I'd like to be kind to kids. Pero I think this is why I draw the line dito. That's not right. And then I noticed, kasi he was sending me some reels before. And I thought, baka ito lang kasi nakikita mo. Parang mga meme content lang ganun. Well, for me, talaga yung social media page ko. Kasi, I'm curious about feminism and like, women's health. So, yun yung mga nakikita ko talaga sa real FYP ko. So, baka for him, iba lang talaga. So, yun. Ikaw? So, ako naman, sa tingin ko interesado naman sila. Kasi most of my Facebook friends naman, makikita mo talaga na pinopromote talaga nila yung mga platform ng mga politician na dapat talaga nating iboto. Ganun. So, kumpletong-kumpleto. Ganun. And sa Facebook friends ko naman, wala pa naman ako nakikita masyado na, like, yung sa parang magtataka ka, bakit yun yung gusto mo? Buti naman. Salamat naman sa Diyos kasi kung gano'n, no? Kasi minsan mababad trip ka talaga eh. Kasi binabasa mo ba, may alam ka bang platforma yan, bakit yan yung gusto mo? Ayun lang. Wait, I'd like to add something. Go. Because so I have family relatives na active sa church. And meron isang, I went to this, youth conference. Nagulat talaga ako sa perspective nila on politics at times. Talagang parang, respect yung mga politika nandun sa position nila. And I was really surprised kasi really, talaga, parang may dating na they kind of live in their own, like, safe bubble. Pero when it comes to politics, di ka ligtas dyan. Diba? Like, kahit ano pang position mo, once you elect someone in the Senate and they make the laws, maapektuhan ka dyan. So, talagang, yun lang. Yun din yung parang, kaedad ko rin sila. Tapos, ganun sila mag-isip. So, talagang that's really surprising. That's why I really want na, yun nga, maybe if may opportunity, ma-educate rin sila kahit paano. Ikaw ba, Gian? Ako naman, for what I can see naman, sobrang interested ng mga youth ngayon. Nakikita ko yun sa Facebook lagi silang may inaaway na party, na magkakaibang party. Kulang na lang magsuntukan na lang sila, yung bibidyohan na lang. As in legit, tapos makikita ko yung comments, nag-share sa parang specific na shared post. Tapos pag binuksan mo yung specific post, ang daming comments na yung madalas siyang magkaaway matanda, tas bata. Tas sasabihin na lang, wala ka namang alam sa ganito, ganyan. Pero I'm glad na kahit papaano, ako kasi I felt hope nung nakita ko si Kiko and Bam. So, iniisip ko, anong mangyayari sa next election? What will happen to the next few years? Ayun, iniisip ko talaga yan. Kaya masasabi ko talaga na kahit papaano, yes, interested kami, no? Yun.
So, you want tea, guys? Charot. No shade pero, siguro sasabihin ko na lang na siguro 70% lang ng mga students here in De La Salle University, Dasmariñas, are interested in politics. Or more or less, hindi educated about politics. Meron akong kakilala, like, he was my ex-friend na, hindi, alam niyang he's not politically aware, pero he doesn't make any circumstance na i-educate yung sarili niya. Na parang ilang beses niya yung sinasabi na, mind you, I am politically unaware. Like, what? You're in your 20s. What do you mean you're not politically aware? An adult already. Oo, kasi you're an adult na. What do you mean you're not politically aware? Politics is everywhere. Every day and every time you move, politics is there. So what do you mean you're not politically aware? Na parang hanggang ngayon talaga, yung parang sinasabi niya na, mind you, I'm not politically aware. And then, maggawa ka ng circumstance to be politically aware. Na sobrang, na para bang, feeling ko ganun din yung ibang mga tao here in the school na parang, they are politically unaware. So parang feeling ko, us journalism students, we are a big help to LaSallian students. Not only the DLSUD community, outside, the youth, diba? Kasi syempre, yun naman yung natin like, yun naman yung layunin natin na makatulong sa iba. When it comes to not only politics, but to spread awareness on what is happening in the country right now. To double down on what she said, parang I don't think it's about being politically unaware. More like being avoidant when it comes to things You're like ignorant. this. Yes. I do get na it's very toxic. Pero it's necessary for you to know these things. Kung magiging avoidant ka, again, you have things like this. Social media, go to Twitter, Instagram, everywhere may kita kang material about politics. Itong video na to, kung purposefully mo siyang iiwasan, wala kang makukuha. Diba? So it's your choices. Don't blame the people around you. Don't blame yung space kung nasaan ka. It's your choice. Hindi ka politically unaware, unfortunately, you're ignorant. You're ignorant. Kasi ang evident na nangyayari right now on the country, what do you mean you're not politically unaware? Yes. Pansin mo na ang mahirap, lalong humihirap. Mga trapo nakakapasok sa Senado. 'Di ba? Parang it's so obvious na Parang, bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin pakialam? Ito rin take ko sa mga mga botante na ayaw bumoto kasi tinamad. Or like, alam nilang capable sila, pero ayaw nilang kasi tinamad sila. Ito lang yan Siguro kasi they are not affected by the system. Masyado silang comfortable na, or like they have the privilege to be comfortable in a state where ang daming tao na naghihirap. Diba? Parang it's so unfair. Like, it's so unfair sa mga ibang tao na gusto ng change, diba? So, ayun guys, siguro, ano ba yan? How did this election change your view of yourself? Okay. So ako, first of all, hindi ako tinamad, guys. Inabutan lang ng cut-off. So, give me some grace, no? Sino si Grace? Give me some grace, no? Pagpasensyahan nyo na. Pero, again, first of all, I'm disappointed in myself. I do recognize na maraming time to register. Pero, again, hindi naman ako nagkulang to educate myself and the people around me. In a way, I used my mom's vote para maipasok ko yung mga taong gusto ko. To tell her, to educate her. And again, also, yung mga tito-tita ko. So, kung sino yung mga dapat. Kasi again, we're not just voting for ourselves. We're voting for everyone. For everyone. And kailangan natin ma-recognize na it's such a big responsibility for us. Now na we're in our early adolescence, no? Everything concerns us already. In a few years, maghahanap na tayo ng trabaho, magko-commute tayo, transportation, again, has something to do with politics din. Bibili na tayo ng mga sarili nating bigas, pagkain, papakain natin sa mga sarili natin, sa mga pets natin, and maybe someday sa mga anak natin. So make smarter choices. Tandaan nyo na it's a big responsibility. Never forget that. Ako naman, ako nga mismo parang nakaka-feel na helpless ako. After knowing the results, doon ko talaga na-feel na may pag-asa pa to, kaya pa to, mabubuhay pa tayo ulit, ganun. And I believe na in the future, there's more to come. Ito yung naiisip ko talaga For me,
I'm happy na hindi over-reliant yung youth sa opinions ng ibang tao. I'm happy na may kanya-kanya tayong gusto. I'm happy din na parang hindi nila dinidikta sa ibang tao na dapat gustuhin mo to kasi gusto ko to eh. So, parang I'm happy to know na kahit paano, Philippines, especially the youth students, we're slowly progressing. Especially yung sa data na binigay na yung pagdating sa mga pagboboto, yung mga botante natin, hindi most, but some of them youth din eh. Sa youth galing eh. Yun lang naman. So, sa akin naman, how did this election? Kasi hindi naman nga ako nakaboto, guys. Sorry na. Nami kong say, pero hindi naman ako nakaboto kasi nga naabot na yung cut-off. Pero, I'm not using that as an excuse for my irresponsibility. So, ayun. I will take full accountability on this one. Babawi ako sa 2028, guys. Promise. Pero ako kasi, for this one, medyo yun nga, same as Gian, I'm helpless. Then, parang napansin ko, I can view myself, if ganito yung state ng Philippines right now, or our country, tas ganyan ang mga nakaupo sa Senado, like for me, for my future, I will mention na, I don't want to live here anymore. There's no hope eh. Kasi ako guys, share ko lang. Kasi for me, yung view ko kasi on having kids, dinedepende ko siya sa state ng country. Kasi guys, ang hirap magpalaki ng pamilya or ng magpalaki ng pamilya, magpalaki ng anak sa bansang ganito. Ang hirap bumuo ng pamilya sa bansang ganito kasi the more na maraming corrupt, the more na mahihirapan talagang mabuhay dito. And part yun ng responsibility din natin as a youth to avoid itong problem na ito. Yeah. So, ayun, the election changed myself na to be better next time. Na we should vote for the right people. For me, alagang I felt like I had power. And I was surprised kasi yung ballot paper, it looked like talaga typical, parang pang test paper lang siya. Pero when I saw talaga, like when I look back on it, I realized, wow. Like kasi ako, parang I felt like normal person lang ako. And now, like, because of this vote, I could help in changing my country. Like, grabe yung feeling na yun. Talagang nakaka-humble siya. And so when I found out na yun nga, Bam and Kiko, like, made it to the top 12, and the fact na number 1 yung Akbayan, and the fact that yung Akbayan, si Laila De Lima, Kiko Bam, you're going to be part of the impeachment ni Sara Duterte. I was like, grabe. I can't believe I contributed to doing something like that. Kahit isang tao lang ako. And I really encourage, yun nga, more people my age or more people in general to vote. Kasi your vote really matters. Alam mo yun? Like, you could really help in turning this country around. Kahit, you're just a normal person as well. Ako naman, syempre, happy and sobrang proud ako sa sarili ko kasi nakaboto ako. Isa ako sa bumoto sa Kiko Bam, which is nanalo sila, di ba? And sa Akbayan. Kasi gustong-gusto ko talaga pumasok doon, lalo na si Chel Jokno, di ba? And ayun naman, proud ako sa sarili ko kasi botante ako and also hindi na ako mamaliit na sasabihin na di ka nga botante, my God. Subukan niyong kausapin ngayon. Oo, correct, madam. So, ayun guys, this sums up our podcast. Oh my God! Para bang, dun ka nga sa gilid! So, ayun guys, once again, kami ang inyong mga Digisalian babies or the digital and multimedia journalism students from De La Salle University, Dasmariñas. So, once again, I am Joyce. Hi, I'm Kim Shell. I'm Elian. Gian. And I'm Rad. and this is Digitalk. So, again, from our opening and outro spiel, from clicks to chats, from La Salle and out, this is Digitalks. Slade.